Tignan nyo tong magic sa solar setup ko. Hindi na mamamatay yung router ko kapag nalobat na yung solar setup natin. So paano nga ba? Dahil yan dito. So yung mga napapanood nyo sa social media ay yung typical lang na solar panels, solar charge controller, power inverter, syempre battery, breakers, power relay at low voltage disconnect. Pero sa akin may konting tricks. So meron tayong another relay dito. Meron tayong additional na dalawang AC circuit breakers dito. Itong kulay pula connected sa Meralco. Itong kulay blue connected sa solar setup natin. So sabi ko nga hindi na mamamatay ito kapag nalobat yung setup natin. Kasi itong power relay na to normally connected sa Meralco. Ibig sabihin sa ngayon patay, 'di ba? Patay yung setup natin, patay yung low voltage disconnect. Umaandar pa rin yung router natin kasi connected nga siya sa Meralco. And then, kapag inactivate natin to gamit yung low voltage disconnect natin, dito naman siya kukuha sa solar setup natin. So, ang main purpose nito ay para hindi ko na to hugutin once na nalobat na yan. 'Di ba? Yun ang problema natin. Kung may nakalagay dito na ilaw at nalobat, ililipat mo ngayon sa wall socket ng Meralco, 'di ba? Dito hindi. Connected na siya. Kumbaga parang backup. Kumbaga wala talagang interruption, no? So paano ba yung gumagana? So kapag pinindot ko to, mag-activate na yung low voltage disconnect natin at yung primary power relay natin. So subukan natin. Yun. So nag-activate na yan. Activated na yung low voltage disconnect at yung ating power inverter. Pero hindi pa siya connected sa router kasi wala pang ilaw tong power relay na to, no? Hindi pa siya connected sa setup natin. So para maging connected, on natin to. So yan, tingnan nyo. Yun, umilaw na. Ibig sabihin, dito na kumukuha ng kuryente yung router natin sa solar setup. Ngayon, halimbawa na lobat yung ating setup, ganito mangyayari. Kuwari papatayin natin, malolobat yung system. Babalik lang yung connection sa Meralco. Hindi mamamatay yung router natin. So, ganun yun, no? So, ito nga palang switch na to at yung setup na yan ay bagong kabit ko lang, no? Bagong layout ko lang yan. So, sarado lang muna natin to. So, nga pala, no? Mayroon tayong ginagamit dito na electric screwdriver para hindi na tayo mahirapan na mag-fix ng mga devices natin. So, yan yung ginamit ko dyan. Kasi, masakit na sa kamay kapag yung didiinan mo yan, no? Gusto mong ibaon yan, So, gumagamit ako nito. Ilalagay ko na lang yung link ng screwdriver na to sa baba ng video. Kung sakaling trip nyo rin ito. At baka magtaka kayo, meron mga polvo-polvo dyan. Meron din dito, dyan. Binabahayan kasi ng langgam to nung nakakaraan. Nung ngayon, okay na. So, isa pang hack yun, no? Para maiwasan natin yung pagtira ng mga langgam dyan. Baka ikasira pa yun ng mga devices natin. Lagyan nyo ng polvo sa paligid. Hindi napapasok dyan yung mga langgam. Or, etong insect choke. So, yan. Baygon nga pala yung tatak nito. Pwede rin yan, no? Iguhit nyo lang dyan, halimbawa, ganyan. Hindi napapasok dyan yung langgam. So, subukan natin ulit, no? On natin. So, nag-activate si power relay. Nag-activate si power inverter. Pero wala pang ilaw yon. On natin ngayon. Yan. So, sa solar na siya kumukuha. So, yun yung gusto ko i-share sa inyo, no? At oo nga pala, kung gusto nyong bumili, mag-DIY, ilalagay ko na lang yung link ng lahat ng devices natin na nabanggit sa baba ng video na to. Or pwede rin kayo mag-PM sa amin kung sakaling gusto nyo magpagawa ng kaparehas nito.